So, noong 2018, isang non-profit organization ang nagbigay ng $500 sa bawat adult sa Ahenyo Village sa Western Kenya. Karamihan sa mga pamilya nila ay matagal nang namumuhay sa matinding kahirapan for generations na. At honestly, itong halaga na to ay halos katumbas na ng annual salaries ng karamihan sa kanila. Kahit ganito, walang kapalit ang pera, except, well, isang commitment na makikipag-usap sa mga researchers after 2 years. Umaasa sila na itong pera na to ay makakatulong para makaahon ng mga villagers sa kahirapan, pero alam din nila na pwede itong maging isa lang sa mahabang listahan ng mga failed philanthropic interventions. Noong 1960s, nagsimulang mag-ramp up ang mga charitable organizations sa kanilang philanthropic efforts. Gumastos sila ng bilyon-bilyon para sa education, job training, agricultural development, infrastructure projects, at healthcare programs para tulungan ang mas mahihirap na bansa. Umaasa ang mga programang ito na makagawa ng springboard ng kaalaman at capital na magpapalago ng financial independence at magpapalakas sa mga struggling economies. Pero nang simulan ng mga economists ang pag-aaral sa ganitong uri ng tulong noong late 90s at early 2000s, may mga nakita silang nakakagulat na discoveries pagkatapos nilang magpatakbo ng iba't ibang randomized control trials kung saan ang isang grupo ay nakatanggap ng education o job training, at ang isa namang grupo ay hindi. Nalaman ng mga researchers na madalas, minimal lang ang impact ng ganitong uri ng tulong. Ang mga school supplies ay hindi nakapagpabuti sa education. Ang job training ay hindi palaging nagpapataas ng incomes, at ang benepisyo ng nutrition education, well, nag-iba-iba talaga from group to group. Ang mga nakakadismayang resultang ito ay umabot pa sa mas bagong philanthropic models. Sa panahong ito, maraming theorists ang nag-advocate ng husto para sa microfinance, isang modelo na nag-aalok ng maliliit na pautang sa mga aspiring entrepreneurs sa mahihinang ekonomiya. Pero kahit na consistent ang mga microfinance recipients sa pagbabayad ng kanilang loans with interest, hindi nagawa ng mga programa na meaningfully mapataas ang kanilang incomes. Ang lahat ng failures na ito ang nagtulak sa mga researchers na isaalang-alang ang isang strategy na marami ang nagsabing, honestly, medyo ridiculous, ang direktang pera. Dahil karamihan sa mga philanthropists ay nakita ang approach na ito bilang pinakamasamang uri ng short-sighted philanthropy. Inakala nila na mabilis na gagastusin ng mga recipients ang pera at babalik lang din sa dati nilang kalagayan. Pero, nang bumalik ang mga researchers sa Ahenyo 2 years later, ang mga resulta ay nakakagulat. Ang business revenues ay tumaas ng 65%. Mas marami ang naipon ng mga pamilya, at 8 bata pa ang nag-aaral sa veterans school. Nabawasan ang alcoholism, depression, domestic violence at inequality sa pagitan ng mga pamilya, at hindi lang sa Ahenyo nangyari ang mga impact na ito. Simula sa pag-aaral na ito, ang direktang pagbibigay ng pera ay naging isa sa mga pinaka-research na poverty interventions, at consistently itong nagpapakita ng mga impact na madalas ay mas mataas pa sa mga traditional aid programs. Sa katunayan, isang subsequent study na sumasaklaw sa daan-daang Kenyan villages ang nakahanap na ang nakapaligid na ekonomiya ay lumago ng higit sa doble ng ibinigay, 1 taon lang pagkatapos ng cash transfers. Gayunpaman, ang direktang pagbibigay ng pera ay hindi silver bullet. Ang kahirapan ay isang generational issue na nangangailangan ng long-term changes para masolusyunan. At dahil medyo bago pa lang ang intervention na ito, hindi pa rin natin lubos na naiintindihan ang epekto ng cash giving sa extended timelines. Halimbawa, isang Ugandan study na nagsimula noong 2008 ang nakahanap na habang ang cash transfer ay nagpabuti sa kita ng ilang pamilya sa unang 4 na taon, nawala ang positibong epekto pagkatapos ng sumunod na 5 taon. Pagkatapos, bumalik ulit ito sa ilalim ng pressure ng COVID-19 pandemic. Malinaw, marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa kung paano nagaganap ang cash giving over time. Pero anuman ang matutunan natin sa hinaharap, ang teorya kung bakit gumagana ang direktang pagbibigay ng pera ay makakatulong na baguhin ang pagtingin natin sa kahirapan ngayon.
Kung ang traditional aid programs ay nag-a-assume na ang mga philanthropists ang may pinakamahusay na kaalaman sa pangangailangan ng isang komunidad, ang cash-giving programs naman ay naniniwala na ang mga taong nakakaranas ng kahirapan ang pinakamahusay na nakakaunawa kung ano ang kailangan nila para makaahon dito. Halimbawa, siguro para sa isang tao, mas importante ang pag-ayos ng kanilang bahay para sa long-term success kaysa sa pagsisimula ng bagong negosyo, at para sa iba naman, ang pagtiyak na matatapos ng kanilang anak ang pag-aaral ay maaring magbigay sa kanila ng mas maraming pera sa hinaharap. Sa kabutihang palad, kaya nating magbigay ng ganitong uri ng tulong. Ngayon, ang mga mayayamang bansa ay gumagastos ng $200 billion kada taon sa international aid, at ang mga philanthropists ay may 1.2 trilyon pa na nakaupo sa private foundations. Mayroon na tayong paraan para maalis ang matinding kahirapan, pero ang paggawa nito ay mangangailangan na magtiwala ang mga institusyong ito sa expertise ng mga taong talagang namumuhay sa ganitong kondisyon.